Ito pa, isang issue. Di ba ang dami kong issue? Ako na walang ginagawang masama. Dami kong issue, di ba? Isa pang issue na binabato sa akin, nagpamilya daw ako, sabi niya, nagpamilya daw ako at inasa ko sa iba. Sinong iba? Kanino? Ha? Simula nung umuwi ka ng Pilipinas nung nabuntis ka, ako lahat. Yung vitamins mo, yung gatas mo. Ako lahat. Pagkain mo lahat ng kailangan mo. Hanggang ipinanganak mo yung anak ko. Ako yung gumastos ng panganganak mo. Nang mahigit 100,000 pesos sa akin yun. Hindi ko inasa sa iba. Mamahaling gatas, mga vitamins yung dalawa, pagkain nyo, pangangailangan nyo, ako lahat. Tapos sasabihin mo, inasa ko sa iba. Nasa ibang bansa ako nagtatrabaho, maayos yung trabaho ko. Kahit paano maayos yung sahod ko. Paano sasabihin mo sa akin na inasa ko yung pamilya ko sa ibang tao? Nangarap ako ng mas magandang oportunidad sa Canada. Paalis na ako. Anong ginawa mo? Hinarangan mo, pinauwi mo ako ng Pilipinas. Para sa akin mo ipapatong yung obligasyon mo bilang nanay. Di ba dahil gusto mo nandiyan ka lang? Kasi nagagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Yung mga nakasanayan mo nung dalaga ka. Barkada, lakwatsa, minsan iinom. Nang walang marites o chismosang mangingialam sa'yo. Di ba? Kasi malayo ka nga. Umuwi ako ng Pilipinas, nagtrabaho ako at the same time inaalagaan ko yung anak ko. Nagiging tatay ako, nagiging nanay ako, nagiging teacher ako. Hindi ko inasa sa ibang tao yun. Ako ang gumagawa nun. Nagtatrabaho ako sa gabi, uuwi ako ng kinabukasan, hindi pa ako matutulog o magpapahinga dahil aasikasuhin ko yung anak ko, papakainin ko, ihahatid ko sa school, iidlip saglit, gigising para sunduin yung anak ko sa school. Yun ang trabaho ko hanggang ngayon. Tapos sabihin mo, inaasa ko sa ibang tao. Di ba dumating yung time na nagkasakit ako dahil sa ganun sitwasyon na halos lahat sa akin? Anong sabi ng doktor ko? Kung gusto mo pang makasama na matagal yung anak mo, mag-resign ka muna sa trabaho. Kasi malapit ka na. Hindi ako nag-resign kahit ganun yung sitwasyon ko. Dahil hiningi ko pa yung approval mo para mag-resign ako. Kasi nakakaya eh. Diba? Nakakaya na wala akong trabaho. Pinag-resign mo ako. Diba? And thank you. Pinag-resign mo ako. Pero hindi ako tumigil. Inasikaso ko pa rin yung anak natin. Yung anak ko. Tapos nung naging okay na yung health ko, bumalik ako ng trabaho. At ganun pa rin yung ginagawa ko. Nagiging tatay, nagiging nanay, nagiging yayo, nagiging teacher. Kaya nga yung anak natin laging top 1 eh. Diba? Dahil sa akin. Dahil hindi ko lang siya inahatid sa school, hindi ko lang siya inaalagaan bilang anak ko. Tinuturuan ko pa siya. Kahit ang laki ng obligasyon ko sa trabaho ko, pagdating ko sa bahay, lahat ng obligasyon ginagampanan ko pa. Kaya nga laging tapan yung anak ko, di ba? Every month may quiz bee siya, grade 1 siya, pero pinanlalaban siya sa grade 2 and grade 3. Sinong nananalo siya? Na grade 1, natatalo niya yung grade 2 and grade 3. Dahil yun sa akin, dahil sa pagtsatsaga ko at talino ng anak ko. Sasabihin mo, inasa ko sa iba, ang pamilya ko. Nung nagka-pandemic, nag-request ako ng work from home kasi nga ayaw mo kong payagan na mag-stay sa hotel, trabaho, kasi nga hindi ako pwedeng umuwi noon. Nag-request ako ng work from home pero hindi nila naayos yung login credentials ko. Dahil ayaw mo kong payagan, ikaw mismo nagsabi na mag-resign ako kasi baka mahawaan ko si Ake. Nag-resign ako. Pero
hindi rin ako tumigil. Dahil yung time na yun, di ba walang face-to-face? Ako din naman lahat. So paano ko inasa yung pamilya ko sa ibang tao? Di ba? Nung gumawa ka ng problema sa pamilya natin, kahit gaano ako nawasak noon, you killed me inside. Kahit gaano ako nawasak noon, depression ko, anxiety, halos mabaliw ako sa ginawa mo sa akin. Hindi dahil nagloko ka. Oo, isa sa mga reason yun. Kundi dahil nawala yung mga pangarap ko nang dahil sa'yo. Pinilit ko maging matatag kahit patay na ako sa loob. May mga time na para na ako nababaliw. Pinilit ko pa rin maging okay dahil para sa anak ko. Dahil ayokong iaasa sa iba yung pamilya ko, yung anak ko. Tapos sasabihin mo, inaasa ko sa iba. Ang laki ng damage na ginawa mo sa amin mag-ama. Sa akin. Pero kinaya ko yun para sa anak ko. Nagpursige ako na maging maayos yung sarili ko para sa anak ko. Tapos sasabihin mo, inasa ko sa iba yung pamilya ko. Dati ka bang addict? Dati ka bang baliw? Dati ka bang may sayad? O talagang immature ka lang? Sorry nagtatanong lang. Nagtatanong lang ako. Ilang beses ako na-hospital dahil sa'yo. Dahil sa sama ng loob sa'yo. Hindi ako galit. Masama ang loob ko, hindi ako galit. Para pain. Yung ginawa mo sa magulang ko, na binastos-bastos mo, na kahit wala ka namang ibang dahilan para gawin mo sa akin yon, o kahit may dahilan ka, dapat hindi mo ginawa yon kung mabuti kang tao. Pinalayas mo yung nanay at tatay ko dito sa bahay na nag-i-stay lang ng 3 to 4 weeks kasi nga may sakit yung tatay ko at kailangang operahan. Anong ginawa mo? Pinalayas mo. Sobrang sakit noon. Pero binaliwala ako. Inintindi kita. Kahit gusto na kitang durugin. Pero hindi pwede. Hindi ako ganun kasama. Tsaka nanay ka ng anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Alam mo ba yun? Bakit hindi ka tumitigil? Samantalang hindi na nga kita pinapansin. Ang gusto ko lang, gampanan mo yung obligasyon mo bilang nanay ng anak ko. Hindi ka na nga naging ina sa kanya. Hindi mo na nga siya naalagaan. Hindi ka na nga nag-aalala sa kanya. Hindi mo pa ako tinutulungan kahit sa ibang paraan, sa ibang pangangailangan ng anak ko. Hindi mo nga lang ako tinutulungan. Kailangan pa ng pakiusapan, ng mahabang pakiusapan sa'yo bago ka magbibigay. Pero bago ka magbigay, ang dami mong sinasabi. Huwag mo hindi nadama yung papa ko na mahinang tao. Sinasabi mo mahina yung tatay ko, na umasa sa nanay ko. Hindi ganun yun. Wala kang alam sa sakripisyo ng tatay ko. Huwag mong binabastos. Huwag mong binabastos yung magulang ko. Kasi kahit I have so many reasons to do that to your parents, hindi ko gagawin yan kasi hindi ako katulad mo. Wala ka narinig ng kahit anong masamang salita o ginawa sa iyo ng pamilya ko. Kahit winasak mo yung pamilya natin. Hindi sila nagbago. Humiram ka naman ng kakahiyan sa kapatid mo. Okay?